Good evening, magandang gabi sa lahat. Good evening to everyone. Kung saan man kayo sa mundo, good day. That depends on your time zone. And I'm thanking those who recently subscribed in my past vlogs. Nag-subscribe and nag-share, nag-like sa video na to. I hope you can convince some of your friends, or you tell some of your friends to visit Justin Talk News page and subscribe to. Doon naman sa mga would-be subscribers who have just recently visited or viewed some of our videos, maraming salamat po. Thank you very much for doing that. I hope we will continue patronizing this channel, and I hope you would subscribe. Why say isa lang, it's okay for me naman you subscribe. Napakababa pa kasi ng subscriber natin. Then sabi ng YouTube, out of 100%, 1% lang yung subscribe. Dali lang naman yung pag-subscribe. You just press the subscribe button at yun, maging subscriber na kayo dito sa Justin Talk News page. Dito kasi we talk about, we give our opinion, commentaries, our views and reactions to news and events na nangyari sa ating bansa, yung mga latest news and events, and we follow up mga developments naman with regards to very controversial issues, and we give our opinion. These are opinions, these are views. So kung sa tingin ninyo our opinion is not, do not jive with your opinion, okay lang. This is a democratic country, so you are entitled, and everyone is entitled to his or her opinion. So ganyan tayo dito sa Justin Talk News page. And tonight, napaka eventful, memorable, conflicting, thrilling, exciting this day was. But I was waiting for the culmination of the hearings and also the endorsement of the impeachment case of VP Sara to the Senate. Inantay ko muna yun bago ako nag-vlog, because I know there will be some developments that will crop up, and I was right with my expectation kasi something big came up after the endorsement of the impeachment. So we know that as expected naman, even if I was saying that there is a hindrance, or there is something na nagpigil doon sa pagpayag o hindi pagpayag ni PBBM na isang pa ang impeachment case laban kay VP Sara. So we will talk about that. So I have to make my opinion, I have to make an explanation sa tingin ko kung anong nangyari, bakit there was a change of heart kay PBBM when at first he was insisting na ang impeachment case against VP Sara is a useless process. What leads to the change of their decision to file the impeachment? Mamaya pag-usapan natin yan. We will talk about that, and we will try to scrutinize ano ba yung mga events that leads to that decision to file the impeachment case. Ngayon, of course, we will start with the positive one that transpired during this day, and it happened in the latter part of the day, around 7 to 8 or 6 to 7 p.m. in the evening. Kasi ganito yung nangyari, medyo positive ng konti ito, medyo yung nagdadasal na meron namang konting obstacle para naman mapigilan itong impeachment na yan. But I'm not expecting talaga na mapipigilan ito. On the first place,
na kasampa na yung impeachment. So, nandyan na yan. So, ang nangyari, after 5 o'clock, before the adjournment of the session of the Senate, si Reginald Velasco mismo ang nag-endorse, of course, together with his staff doon sa Senado. Ang nangyari, natanggap totoo ng Secretariat ng Senate yung endorsement complaint na that was authored by the left, mga komunista, NP-NDF group. Sila Laila de Lima, Colmenares, Manuel, Rosas, si Castro, the convicted one. Sila ang nag-author niyan. Then, tinanggap ng Secretariat. Saan ba doon ang positive? Kasi ang nangyari, the rules said dyan sa Senate, if there is a complaint that was received from anywhere, from any department with regards to impeachment or complaints, it should be discussed first during the meeting or during the session of the Senate. Hindi pa yung plenary, sa session pa lang. So, it should be reported. Ang nangyari pagdating nila ni Reginald Velasco, na-adjourn na lang yung Senate at hindi na i-report. Kung sinabi pa doon mismo during the session, that session, kaninang hapon, na we receive the endorsement, the Congress endorsement for the impeachment complaint of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Walang ganyang diniscuss or ni-report sa floor during the session of the Senate. So, hindi siya ma-discuss in a plenary session. Kasi, after that, kung merong report, they should conduct a plenary session to discuss lahat ng mga merits doon sa case, o they will discuss about the rules, kung paano ba to go with the hearing of the case on other things that they want to discuss. So yan hindi nangyari during that time. So ang mangyayari dyan, doon naman sa plenary, kung papayag, kasi ito sinabi ni Escudero before na even if the Senate is not in session, they can still hold hearing on the impeachment case. Basta, ito may condition din, kung papayag, basta papayag ang lahat ng members ng Senate. Kasi sila, they will act as judges, sila lahat. So, paano ngayon yun? The next session pala, if ever they will discuss a plenary session, kung hindi papayag ang mga senador na magkaroon ng special session for that purpose. The next session will be on June 2. Yun. Yan ang that will be the next session date. That will be in June 2. So, after the election na yun nangyari. So, the election will be May 25. By that time, June 2, malalaman na natin kung sinong nanalo. So, this is a bigger picture. So, makikita natin kung paano natin laruin itong pangyayari na to. Paano natin magagawa ng paraan. Mamaya i-discuss natin yan. So, yan ang sitwasyon. Maraming nagtatanong, paano na lang kung hanapan ng paraan yan? So, ibig sabihin ng paraan, alam na inyo, yun ang ginamit na paraan doon sa Kongreso. There were a lot of allegations on the Senate, the Speaker of the House,
should answer to that na merong lagayan for the signatures. Kaya nga siguro medyo tinagalan para madagdagan. Yun. But we will discuss nga yan later on. So, ganyan ang sitwasyon ngayon. So, that is the positive news. It is clear naman doon sa reaction ni Jesus Escudero na hindi na siya sumagot doon sa mga tanong kasi itatanong sa kanya, paano na lang ngayon na after the election na kayo, pwede magganap ng isang plenary session to discuss the impeachment case. So, hindi ma-impeach si VP Sara from this time up to June 2. So, ano namang magiging implications niyan? Meaning, by that time, iba na ang set ng senators. Di ba? Meron naman talaga malaglag dyan ng mga senators by the service that are coming. Maraming mga electionist dyan. Especially yung nandyan sa ticket ni PBBM na hindi mananalo. So, iba ang magiging complexion ng ating Senate after the elections. At dyan tayo papasok. So, paano? Kailangan natin i-kampanya ng gusto. Tama yung mga sinabi natin dati na kailangan 100% ang pagboto natin. Walang kakaltasin na sino man. Kasi yung ibang vlogger sasalita na dapat ito. Hindi natin gagawin yan. Kailangan straight tayo. Yung ang vlog ko, yung nakaraang araw na diretso Inodoro 12-0 ng kailangan natin at diretso Inodoro yung mga kandidato ni PBBM. That's the only way to do that. And also doon sa mga districts, mga congressman, there will be a move na pangalanan doon. And hindi ko siguro kayang gagawin yan. I mean, wala kasi akong researcher. I'm the one who's doing the research. So, I don't know kung kakayanin ko na ipopost yung mga congressman who voted. Isipin mo, 251. Before, they were saying, malabo. Kasi yun they were just following the suggestion daw ng presidente. But it's all drama naman eh. Alam mo, sinasabi ko na dati na ipapasbik talaga yan. Noon pa sinabi ko. Meron lang mga bagay na nagpipigil. Okay? So, yan ang positive news ngayon. So, this impeachment case, hindi yan ma-take up during this period. Kasi they were expecting ang Kongreso, they were expecting na talagang magkaroon ng discussion or hearing even if naka-adjourn yung Senado. Pero nga, ulitin ko, isa sa mga kondisyon after conducting a plenary session na kailangan mag-agree ang lahat na senador na magkaroon ng hearing even if the Senate had adjourned already. So ngayon, sa tingin ninyo, kung kailangan lahat kailangan, everyone of the senators should agree on that suggestion na kailangan magkaroon ng session kahit na naka-adjourn. Paano na lang are you expecting Ronald De La Rosa to say yes and Ruben Padilla or Bongo? Maraming pipigil dyan. Si Aimee, kahit na I have difficulties, I really don't want to accept or to vote for Aimee.
in this election kasi alam ko naman ang intention niya. Pero siguradong bubuto yan na hindi ituloy, hindi papayag na magkaroon ng hearing during the adjournment of the Senate session. So, about the Villiers, kahit na nandyan sila sa majority, nandyan sa ticket ni PBBM yung anak niya, do you think si Ligarda, si Villanueva, makita mo naman doon sa interview with the press, ambush interview kanina, anong sabi ni Villanueva? Medyo talaga malabo yan na magkaroon ng hearing within this period. In fact, siya ang nag-divulge dyan sa rules na yan na kailangan lahat mag-agree. Siguro nag-iisip si Escudero, paano kaya natin lusutan to? And I don't think with what had happened doon sa Kongreso, halata naman talaga na gumalaw yung pera. And it was reported, kahit mga allegations pa lang yan, may bahid na katotohanan yan. Kasi ang tagal ninyong umaayaw-ayaw tapos bigla na lang kayo ng change of heart. So it's 215 na bumuto dyan for the impeachment na sabi nila nagkaroon yan, yung mga yan ng pambulag at talagang corrupt yung mga yan sa totoo lang. Di ba? Sa bagay, ang laking pera yan eh. Sinong hindi mabulag niyan? Pero ako hindi ako mabulag niyan eh. We have my principles. Ganyan ang prinsipyo nyo. At merong 91 na naiiwan. Sabi ng iba, baka nga hindi raw na-offeran or talagang opposition or kinulang ang budget. Either of the three. Either kalaban sila or against the administration of Tambalos or kinulang yung budget or hindi sila in-approach. So yan lang, tatlo ang reason daw. These are allegations, but alam mo naman sa Pilipinas, yung mga chismis bears a lot of truth to that. Hindi lang nga alam magkaroon ng solid na witness. Pero mostly, halos 60 to 70% are true. Kahit nasabihin mong fake news yan, that's not a fake news. Merong source yan. Pero walang kakayahan na lumabas. Yung mismong, shall we say, the one who witness. Kasi matatakot din siya. So, ganyan ang development right now. So we don't know kung gagapangin yan. Alam naman natin ang mga kamay ni Lisa kung gaano niya kahawak si Jesus Escudero. Kaya nga siguro there was a report also that there was a midnight, actually it's not midnight, around 9 to 10 o'clock. There was a party or something, a meeting in Malacanang last at this time siguro ongoing pa. At malamang nagpupunta doon si Jesus. Iba siyang official waiter ni Lisa Araneta. So they talk about that and they're planning kung paano nila susulbahin yung impasse dyan sa Senado. Kasi, kung titingnan mo, hindi pa rin sila makakasigurado dyan sa impeachment. Kasi, this is after the election. At, ito nga, nakikita na nahuhugaran na sila sa kanilang strategiya. Na talagang, the only intentions they have is to eliminate VP Sara. So, siguro pag-usapan natin muna kasi lagi ako nagsasabi doon sa mga vlogs ko before na hindi talaga mangyari ang impeachment, but what leads
to the change in strategy ni PBBM at sino nag-insist. Kasi ito hindi lingid sa kaalaman ng karamihan. Before yesterday nagkaroon ng mainitang discussions with regard to what had transpired the last days that leads them to deviate or ibahin ang kanilang balak sana, kanilang plano with regards to the impeachment of VP Sara. Kasi nung January 13 na mayroong rally, talagang nalagay na sa isip nila na delikado tayo kung magpatuloy natin itong impeachment na to. For sure lalabas yung mga tao. There will be a people power revolution. At patungo tayo dyan sa people power revolution. No one can deny that. Actually, itong araw na to, a lot of groups have already organized and planned how to execute a massive rally in favor of VP Sara. Unang-una, discuss muna natin kung paano nangyari na nagpalit sila ng decision strategiya na at first ayaw nilang i-impeach si VP Sara dahil sa takot na magkaroon ng people power. And digambol dito, digambol. Bakit? Ang unang-una talaga, prime reason, kahit na itong lahat, I don't think na they're doing something para i-cover yung isang event o isang pagkakamali nila, isang blunder. Hindi ganyan. They really plan. Binaplano nila yan. For instance, unang-una yung impeachment ni VP Sara, yung passing of the budget na may nagkaroon ng money over or pagpapalit, magpablanko sa bicameral report para ilagay nila yung mga amount na gusto nilang i-parking sa NIA at saka sa Department of Agriculture para magamit nila sa eleksyon. Din yung mga AKAP, yung AIX, yung mga ayuda, nakaplano na lahat yan. Yung mga events na nangyari, tulad ng pagpa-aristo ng mga pag-contempt ng mga vlogger, that was planned. Kasi alam nila, itong araw na to, magsampa sila ng impeachment. And without the vloggers na magko-comment, magkikriticize sa kanila, at magmatsyag sa kanila, hindi sila mahihirapan. But that plan fizzled out. Hindi nangyari dahil lumaban ang mga vloggers Lumaban yung mga patriot vloggers. Sinabi ko ba doon sa nakaraang kong vlog? Ito, they are risking their selves. They are risking their profession or they are risking their job as vloggers para lang to defend freedom of speech. So, plano nila yun. Pero nga, hindi natupad. Sumimplang sila doon. At malaking pagkakamali ngayon dahil ang dami nagbabantay na ngayon sa bawat galaw nila. But despite of that, they decided. Isa pa sa nagpa-change ng kanilang isip. Despite of the fact na nagkaroon ng malaking rally, yung budget, yung GAA na money over. Kasi naglabas ng decision kahapon ang Supreme Court. Actually, it's not a decision. The Supreme Court nagkaroon ng direktiba that Disolgin, Bersamin, Jesus Cudero, and even the President, represented by the Solicitor General, and the Speaker of the House should answer with regards to the complaint of the budget on the constitutionality issue of the budget. Pinasagot sila. At siguro they have all the information to know
what will be the decision of the justices. Inunahan na nila kasi kung mangyaring magiging unconstitutional yung budget, hindi mailalabas yung mga budget para sa ayuda. So, inunahan na nila. Sigurado ako lumabas na yan, yung AKAP. Yun ang pinamimigay. Yun ang pinamimigay ngayon. Inunahan na nila para may magamit sa eleksyon at may maibulsa yung mga congressman sa totoo lang. Inunahan. Kasi kung mag-desisyon na lang, marami talaga mapipigilan dyan ng budget. Ganyan yan. Kaya di-decided. Kahit na sa tingin nila, delikado, di meet the problem head on. Ini-head on nila yung problema. So ito, this is a gamble for the President, Lisa Arnita and Congress. And I think you will feel that is a big blunder ang ginagawa ninyo. Kasi lalong na-solidify ang mga supporters ni BP Sara. And even some of those who are not really decided, hindi pa nagdesisyon na susuporta kay BP Sara. Ngayon, have decided na talaga palang inaapi nila si BP Sara. At handa silang susuporta. So, lalong lalaki ang support base kay BP Sara. And this is a very dangerous precedent. Pangyayaring ito that will lead into a people power 3 revolution na magtanggal sa present administration. There will be a regime change. And I think it is not that long. I think this year mangyayari yan. Prediction ko lang to. Opinion ko lang yan. So, huwag niyong sabihin na ano man yan, fake news man yan. Opinion ko nga lang Bahala na kayo if you agree or not. But that's how I feel it. As an keen observer of political events in this country, it will lead in that way na magkaroon talaga ng isang event, and that event is people power. And I think this time meron ng involvement yung military, kasi punong-puno na rin sila yun nga ang sinabi nila, once ma-impeach si BP Sara or na-impeach na nga, they will do something about it. Buti na lang nangyari kanina na nakarating sa Senado pero hindi na madidiscuss sa Senado dahil adjourn na sila. Ganyan kasimple kung sabihin yan. So, what leads them to decide on this impeachment? Ayaw sa nilang pasukan. Ito, talagang itutuloy nila dahil sa mga problema na yan. Yung budget, kung mapigilan yan, mapipilayan sila ng gusto. Ngayon may oras pa, kailangan aalisin na nila si BP Sara. So, pag-usapan din natin kung ano ba talaga ang general plan nila. Ano ba ang strategiya nila. Wala naman silang ibang purpose. When they started, they are one in their plan for a perpetual hold on power dito sa government natin. Yun lang ang purpose nila, na hindi sila mapapalitan at hawak nila ang gobyerno tulad ng panghawak ng Marcos Sr. ng Pilipinas for around 21 years. Gusto nilang lagpasan pa ngayon sa paraan na palit-palit system. Yan pa rin ang purpose nila. At kung matupad yung intention nila to impeach BP Sara, hindi lang pagpalit ng Vice President ang gagawin nila. There will be no election by the 2028. They will change the Constitution. Magkaroon ng term extension yung mga congressman, and
we will change the form of our government into a parliamentary form. Yun ang nakikita ko. Yung sinasabi ng iba, maraming sinabi na si Martin muna, then BBM will resign. Hindi yan mangyayari. Hindi yan magpalugi sa posisyon. Ngayon pa nga lang, ang daming issue sa kanya with regards to the hair follicle test. Hindi nga niya pinapansin yan. Sabihin daw, may sekreto daw si... Alam na nila yan. Kasi sila pareho naman sila lahat eh. Di ba? If you will charge BBM, halimbawa, na kailangan ka, may sekreto ako sa iyo. May sekreto rin ako sa iyo eh. Pareho tayo, sabay naman tayo gumagamit eh. So paano ngayon? Kung hindi yan, hindi yan, sa tingin ko, napaka-vague niyan na issue. What they are planning is to change the Constitution para naman tuloy-tuloy talaga. Kasi hindi na mapapalitan niyan si Martin. Maybe Sandro papalitan. Then papalitan ni Sandro later on. Pero right now, kung magkaroon ng katuparan yung parliamentary system nila na maging Prime Minister si Dambaluslos, hindi na yan bibitawan basta-basta. At patuloy niyang gagamitin ang pera para to garner majority dyan sa parliament na yan. Bayaran niya ng bayaran yung mga members niya, yung mga parliamentary members niya. So ano mangyari sa atin? Lubog tayo sa utang. Kasi lagi namang deficit ng budget natin. Ngayon almost half ng budget natin o utangin natin kasi wala tayong pundo. So, from 16 trillion nating utang, baka abutin ng 25 yan. Kung sila ang hawak, or 30 trillion, paano na lang? Anong status ng mga Pilipino? Marami na mamatay sa hunger niyan kung ganyan nakataas ang utang natin. The government will stop rendering services na dahil sobra na ang debt natin na binabayaran. So, ganyan ang mangyayari. Kung ma-impeach si BP Sara, mag-impeach niyan, di na pabuti ng 2028 yan. Baka next year magkaroon na ng charter change. Then, everything will be in place. So, maybe, kung magsawa si Martin, papalit si Sandro. O kung magsawa si Sandro, yung kapatid na naman, o isang kapatid na naman, o yung anak ni Amy, hindi talaga mawawala yung mga Marcoses. So, that's the game plan na gagawin nila. Kaya, kung tayo, aware tayo sa nangyari, at dapat naman tayo maging aware para maprotektahan natin ang ating bayan at ang mga mamamayang Pilipino. We should see to it na hindi yan mangyayari. Kaya ngayong eleksyon na to, parating na eleksyon, that's one of our chance. Or, we will go into people power 3. Kung gusto natin mabibilisan, alisin na natin yung elections. Useless din yan. Baka maniobrahin din nila yan. They have all the resources na sa kanila ang pera. Dahil galing naman sa atin yung mga pera niyan na ninanakaw nila. So, that will be used in this coming election. Kaya, if we don't educate ng mga taong hindi pa alam ang sitwasyon, I suggest na kausapin na ninyo yung mga kaibigan nyo, kakilala nyo, o mga taong namimit ninyo. Try to inform them kung ano bang nangyayari. At I'm hoping na nakakatulong ako to disseminate the information with regards to this situation right now ng ating bansa. I hope you will also give your share if you are for the retention of our democracy and the preservation of our freedom, all our freedoms that are enshrined in our Constitution. Kung gusto nating ma-preserve yan at ma-observe pa yan ng ating mga anak, apo, mga relatives natin in the future, magtulungan tayo. Let's put our act together. Kailangan mag-isa tayo. We have one purpose of preserving
our democracy. Lagi ko nga sinasabi ng yung mga lugar na puntahan ko na wala silang freedom, walang democracy, halos ibubuhis na nila kanilang buhay for that purpose na makamit nila ang kanilang kalayaan. At nakikita ko yung talagang desire nila na maging free, at papunta na tayo sa dyan. And right now we're in a tyrannical regime na halos lahat nating karapatan ay pinipigilan na or kinakortel na magawa natin. So this is a very dangerous situation para sa ating demokrasya, at dapat tayo lahat ay aware, and we should start with the support that we will give to the candidates sa PRD. This will change a lot of things kung mananalo yung mga kandidato ni PRD. You say, paano kung marami na dyan ang senador, so paano nila maipasa yung people's initiative? Marami nang pipigil dyan. O kung halimbawa papananalunin natin yan si Vic Rodriguez, si Marcolita, si Pastor Kibuloy, si Bato, andyan si Robin Padilla at saka si Robin Padilla, hindi pa naman siya re-electionist, si Senator Bongo. Solid yan kung manalo yung mga yan, lalo na kung ipanalo natin sila si Philip Salvador, si Attorney Hillo at saka si Attorney yung isa yung taga Isabela. Ipapanalo natin yan, assured. Medyo may security na tayo for karoon tayo ng laban dyan sa people's initiative na yan na hindi matutuloy. So hindi mapipigilan natin ang kanilang ambisyon na mag-perpetuate in power forever. Perpetuation ng power forever na ngayon. So ganyan ang dapat nating gawin. So kung hindi talaga magkaroon ng session impeachment hearings, o kung magkaroon ng impeachment hearing, let's go to the hearing. Pakita natin gaano tayo karami. Lampasan pa natin yung 1.2 million na attendees doon sa Iglesia ni Cristo. This time, hindi na yung peace ang natin, tagline natin, ang topic natin. Talagang regime change na dapat. Hindi na tayo pakimik-kimik kasi alam na natin ang problema. We will demand for the resignation of the President, the Vice President, the Speaker of the House, and also the resignation of the Senate President. Tanggalin na lahat yung mga yan. And all those people na are giving problems, nagpahirap sa bayan natin. Dapat tanggalin na natin. And the simpler way is to remove the President. Kasi kung alis ng Presidente, karoon tayo ng revolutionary government para malinis muna natin ang hanay ng ating Kongreso at Senado. If not, sasara na natin yan. Then, magkaroon ulit ng election for that purpose. So, ganun lang. So, kailangan talaga ang collective action ng mga tao this time. Hindi na this is not just a rally for the sake of a rally. Talagang this rally should be aimed for the change in government. Sabihin nila, this is sedition. We're not, hindi naman tayo nag-encourage for an armed revolution. Gusto natin peaceful means. Start nga dito sa elections na to. Kung there's no other option, kailangan ng mga tao lumabas na sa kalsada at i-demand ang kanilang right to have an effective, an honest, and not corrupt
government. Yeah. Nandyan yan sa constitution natin. So that's not illegal to demand what is better for the people. At ito ang magandang pamumuno na hindi natin na-experience sa government, sa administration ni PBBM, ni Martin Romualdez. What we experience is napakatinding corruption at napakatinding kahirapan na nangyari at patuloy pa rin. So we should be aware about pangyayari sa ating bansa ngayon. At ngayon, a lot of groups are already preparing for this purpose. Hindi lang yung mga vloggers, but yung mga solid supporter ni BP Sara. And this is manifested by the speech ni I think that this is article yata na sinulat ni pinalabas ni Congressman Pulong na yung mga words niya parang this is the sign na talagang we will go out all the way para for a change of regime. Kasi nagbabanta siya doon na yung akala siguro ng Congress na basta-basta lang ang ginawa nila, ang repercussions niyan matindi galing sa mga tao, galing sa mga supporter ni BP Sara. In an election year, kahit na may pera kayo, kahit na bibilhin pa niyo ang lahat mga tao, hindi niyo mapapanalo ang pag-iisip ng mga tao with regards to sa katotohanan, sa pagkatao ng mga kandidatong tumatakbo. Hindi nyo mapalitan yung mga impressions na nandyan na sa isip ng mga botante. Kahit ilang milyon na pera pang lalabas ninyo, pwede yan tatanggapin nila. Pero hindi kayo ibubuto na mga yan. And this is also my advice doon sa nagdadalawang isip pa. Isipin natin ang kapakanan ng ating bayan. Tanggapin nyo yan. Kung anong iabot sa inyo, pero huwag ninyong iboto. Tandaan nyo, lagi ninyong ipatronize yung mga kandidato na yan. Paulit-ulit nilang gawin ang corruption na yan. Hindi namang galing sa kanilang bulsa yung mga pera niyan. Galing din sa inyo yan, sa mga buwis na nakolekta ng ating gobyerno na kanilang pinaghati-hatian para ipamimigay sa eleksyon, pamimigay para pambili ng boto. So napakahaba ng araw na to, daming pangyayari, the twist and turn, minsan nakakakaba, naging anxious ka, what will be the next thing to happen. But despite all of that, nagkaroon ng positive event, which is hindi matalakay. There's a big possibility na hindi matalakay sa Senado, hindi magkaroon ng hearing sa Senado dahil naka-adjourn na sila. I don't know, ulitin ko, kung hahanapan na naman ng paraan ni Tambaluslos yan para matuloy. Kung bigla magsabi na tuloy ang sesyon, mayroong malaking dahilan dyan. Tulad sa nangyari kay Corona yan, may lagayan na nangyayari sa loob ng Senado. At alam natin kung sino mga involved doon. So yun ang hantay natin, and I'm sure there will be massive rallies after this, even if there's no hearing dyan sa Senado. And this is to awaken the administration that the people are supporting BP Sara, and that's 32 million. Lagay na lang natin, i-minus na natin doon ng mga loyalista na 1 million lang, so 31 million. Napakalaking number yan. Even if 5 million lang ang atin sa rally, manginginig na kayo dyan sigurado. At ang rally hindi na sa
dapat sa Mindula na at sa paligid ng Malacanang. That you will have to change your mind. Kung hindi kayo alis, kusa voluntarily, I don't know kung ano mangyayari next. I'm not threatening, but ang history kasi natin ganyan eh. The history will repeat itself. And this time, all that was happening is pointing to that direction. Lahat na pangyayari ay nagtuturo na yan ang mangyayari. So, we have to do our share. There are rallies, kaya nating sumama tayo. At dito naman sa Justin Talk News page, we will always be reporting events with regards to this matter. So, yun, na-explain na natin. Marami na rin nag-explain doon sa mga charges na nakapaloob doon sa impeachment case. Yung pa rin, yung mga charges nila na sigurado namang hindi makalusot yan sa Senado. Sa Kongreso sigurado na, kahit na sino ang mag-file niyan. Talagang siguradong makalusot yun, di ba? Klaro naman ang intensyon nila. So, hindi na lang siguro natin i-discuss with regards to the charges kasi alam na natin yung yung confidential fund, ang dami nilang mga charges na wala namang mga ebidensya. That's why they cannot file that in court. At kung ang matuloy ang impeachment, si PRD at saka si Attorney Panilo ang magiging one of the lawyers to support or to stand as lawyer for BP Sara. So maganda ang pangyayari. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo. Just stand by for further information na magkaroon tayo ng ating mga analysis and magkaroon tayo ng commentaries, opinions, views and reactions dito sa Justin Talk News page. What I'm requesting is for you to subscribe if you have not yet subscribed. Salamat naman kung nag-subscribe na kayo. At doon sa mga would-be subscribers, do not hesitate to subscribe. Pakisuportan na lang sa Justin Talk News PH. Kindly subscribe and like and share this video. Pakisabi naman sa mga kamag-anak nyo who have not yet heard this information na to subscribe Justin Talk News PH. Maraming salamat. Good evening sa inyong lahat. And see you next time in my next vlog. Salamat po.